Ito, tinalakay naman ito sa DZRH kaninang alas 8:30 ng umaga. Tuloy pa rin ang korupsyon sa Social Security System o SSS. Yan ay nanggaling mismo kay SSS Commissioner Lavinia. Kung bakit ito nasabi ni Lavinia at kung ano ang balak ng SSS para matuldukan ang katiwalian sa ahensya. Lamin natin sa report ni Reggie Espiritu. May korupsyon pa rin sa Social Security System o SSS kahit sa Administrasyong Duterte. Ito ang ibinulgar ni SSS Commissioner Jose Gabriel Pompi Lavinia na nag-imbestiga sa pagkasangkot ng 4 na matataas na opisyal ng ahensya sa insider trading sa stocks market. Inimbestigahan at inireklamo ni Lavinia sa SSS Commission sina Equities Investment Division Chief Reginald Candelaria, Chief Actuary George Ongkekao Jr., Executive Vice President for Investment Rizal Di Capulong at Equities Product Development Head Ernesto Francisco Jr. Mga dating executive officials ng SSS nagkaroon ng inside information, bumili ng stocks sa loob ng SSS and therefore inside trading na kinabang. Ano ang ginawa ho ninyo? And from SSS accredited stockbrokers. That's right. That they accredit themselves and they give trades to. Bumili ng stocks ang nasabing mga opisyal at kumita sa tulong ng mga broker na humahawak sa equity investments ng SSS. Inamin ni Lavinia na nangyaring ilang korupsyon sa panahon na ni Pangulong Duterte. Commissioner, liwanagin natin. This all happened before the Duterte administration. O panahon na ni President Duterte? Some of it happened at the time of the president, but most President of it, Duterte? Yes. Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, Now, I'm not a lawyer po, so of course, before I did it, I made sure I got clearance from COA, from GCG, and from OGCC. And today, I'm very happy to see my good friend here with us because yesterday, I don't know if you're aware, Solgen came out with a lot of opinions, very good opinions and statements, regarding this transfer, that it is legal, it is above board, blah 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 blah, and all that, So, So you mean legally possible po ito? yes po. So legally possible yung That's again po, I'm not a lawyer, but that's my understanding based on the opinions of COA, GCG, OGCC, and as of yesterday, Solgen. So legally lusot kayo, but for me morally unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa hospital. But Senator, I am just an ordinary member of this government. I was asked to do something. How can I Kaya nga, sa go lahat against ng- it, sir? sa lahat- Lumalabas na nagbabanta na siya. Okay? Sa sinasabi niya, marami siyang nalalaman, hindi siya pwedeng parang gawing fall guy. At pagka nangyari yon, sabi niya, ay hindi lamang siya babagsak mag-isa. Mandadamay siya. Yun ang kanyang sinasabi. General, ano po ang inyong sapantaha doon po sa paglitaw ng bagong testimonya in behalf po ng UPI, doon po in behalf din po ng 18 ex-soldiers na naglahad po ng maleta scandal, dito po sa paglantad ni former Speaker Romualdez na binanggit po ng 18 ex-soldiers at nitong sinasabing pagkakahuli raw kay Zaldico na binanggit rin po ng mga dating sundalo, sir. Yeah, itong pahayag ni former Speaker Martin Romualdez ay lumalabas na nagbabanta na siya. Okay? Sa sinasabi niya, marami siyang nalalaman, hindi siya pwedeng parang gawing fall guy. At pagka nangyari yon, sabi niya, ay hindi lamang siya babagsak mag-isa. Mandadamay siya. Yun ang kanyang sinasabi. Ngayon, doon sa kanyang unang sinasabi niya na dinideny niya. Hindi daw siya kasama doon sa mga
corruption na yan at ginagawa lamang daw siyang pinopolitika lamang daw siya ang dinadamay. Ang tinutukoy dito ay of course yung Pangulo dahil mukhang nagkaroon na sila ng falling from grace, parang ganon. Naglalaglagan na, very clear. So, sir, sa panig po ng UPI at ng 18 ex-soldiers, parang napatotohanan nitong bagong pahayag ni Romualdez yung expose ng mga magigiting na dating sundalo. Doon yung mga sundalo, sinasabi nila, kasama, nag-deliver sila dyan kay Martin eh. Pero ito naman sinasabi ni Martin, hindi daw siya kasama sa korupsyon na yan. Di ba? Pero may conflicting dahil nung huli, sinasabi niya na pagka talagang pinush siya at ginawa siyang fall guy, ay hindi siya aalis ng matahimik. Sabi niya, I will not go silently, and I will not go alone. Sabi niya. So, yan yung pagbabanta na mukhang, kung gagawing fall guy nga siya, ay mandadamay siya. Parang ganon ang ibig niya sabihin. Ibig sabihin, meron siyang kinalaman din doon sa mga korupsyon na yan, yung mga maleta na yan. At yung nga sinabi niya, mandadamay siya, hindi siya pwedeng mag-isa. Parang ganon. Press mo lang yung yan. Bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya ayaw mong tawagin? Yun ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na isinumiti na sa kanila mga dokumento mula sa opisina ni Senador Panfilo Lacson na siyang nanguna sa investigasyon sa flood control scandal. Ipinasa na umano ng Ombudsman ang ebidensya at testimonya sa kanilang legal team. Matatanda ang 7 pa lang sa mga senador ang pumirma sa partial report. Kulang pa ito ng 2 para may endorso sa plenaryo at masponsoran ng committee chair. Nangyari ang pagpasa ng report kasabay ng balasahan sa Senado kung saan nabakante ang paumuno sa Blue Ribbon Committee. Una nang irerekomenda ng komite ang preliminary at fact-finding investigations para sa mga kasong plunder, bribery at money laundering laban sa ilang kasalukuyang senador na sina Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Speaker Martin Romualdez, ang puganteng si Zaldi Co at mga opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista. Sige po. Sige po. Now! Convict Duterte now! Convict Duterte now! Convict Duterte now! Kiting tagumpay tayo dahil nung nandun po kami sa paamusta at pagmamahal, doon po sa 10 taon ako, 8 taon at kalahati na. Mula pa noong 23 hanggang ngayon, naghintay po uli ako. Maghihintay uli ako ng another 60 days. Para malaman natin kung ikukonvict siya. Pwede ka nang magpahinga na. Pwede na kita itago yung litrato mo. Pwede ko na siya ilagay sa altar namin. Pero hanggang nakakalaya pa sila pa to at hindi pa nakukonvict si Duterte, alam kong hindi natatahimik. Ipaglaban! Katarungan, ipaglaban! Itigil ang pamamaslang! Katarungan, ipaglaban! Itigil ang pamamaslang! Mahal ko yan po, ba't gano'n? Ilang araw na ako, di na ako matulog, Kuya Boy. Pinuputahan niya ako.
Sabi niya, sir, wag po, sir. Sir, maawa kayo, wag po, sir. SP, not her real name, claims she's a witness to the brutal killing of 17-year-old Kian Lloyd de los Santos. In this exclusive footage at Kian's wake in Caloocan, SP breaks down. She's feeling guilty for keeping mum about what she saw that horrifying night. She thinks Kian is haunting her in her sleep. Maawa ka naman sa akin, be. Huwag mo naman ako lagi puntahan, be. Pag nalaban kita, be, huwag mo lang ako pupuntahan. Kaya mo, ilaban mo siya. Ha? Nalaban kita. Kahit mamatay ako. SP is the fourth witness to come forward, promising to testify before the courts. Kian's father, Boy, stood beside SP. Earlier, Boy revealed an unidentified person threatened one of the witnesses. Naririnig ko lang sa certain lang ng mga kapitbahay ko. May nagbabanta sa buhay nila. Kian's father raised these problems to Senator Risa Ontiveros when she visited the wake. Ontiveros, one of the staunchest critics of the government's war on drugs, offered to provide legal assistance to the family and the witnesses. Simula ngayong araw na ito hanggang sa mga susunod ay pagpipilian po namin yan kung alin ang pinaka-angkop sa kanilang sitwasyon at epektibong ililigtas sila sa ano pa mang mga panganib kaugnay nitong paglaban nila para sa hustisya kay Kian. She says the witnesses and their families may be placed under the Witness Protection Program. Ontiveros adds they're filing a resolution for a Senate probe. Manawagan hanggang mangyari ang isang totoong makatotohanan at magdadala ng hustisya na investigasyon tungkol kay Kian at tungkol sa lahat pa ng mga bata o adult man na napatay habang nasa custody ng ating kapulisan. She wants the probe on Kian's death to start as soon as possible. Makoy Popioko, CNN Philippines. Hindi na mai-impeach si Sara Duterte nga kasi nga kailangan nila ng 16 vote. 24 lang ang senador natin. 16 ang kailangan bumoto kay Sara Duterte para matanggal siya bilang vice-presidente. Malabo na yun mangyari kasi nga yung 13 siguradong hindi na boboto yun o di ilan na lang sila, 11. Saan sila kukuha ng 5? Sa 5 na yun, sa ano na yun, sa 11 na yun, sigurado meron pa doon na hindi boboto sa impeachment ni Sara Duterte. Nagpalit ngayon ng Senate President. Anong mangyayari? Si Alan Peter Cayetano ng presidente. O malamang yung flood control, yung Ghost Project, yung mali-maleta na sinasabi ng 18 Marines, mabubuksan yan ngayon, papatawag ngayon yan ni Alan Peter Cayetano. Yung mga ebidensya, yung mga video, yung mga pinresenta ng 18 Marines, mabubuksan niya, malalaman na natin ang totoo. Ang bayani natin si Bato de la Rosa. Si Bato, mabilis tumakbo. Merihin mo yung mamang kalbo na ang laki-laki ng tiyan. Ang bagal-bagal nun hindi pa mahabol nung 9 na NBI. Di ang bilis pala talaga tumakbo ni Bato. Hindi, makukupad lang talaga yung mga NBA na yan. Wala kasing ginawa kundi mag-inom Makupad na si Bato, mas makupad pa kayo. Kita mo, bagal-bagal naman nung takbo. Tapos ito pa, bago dumating yung NBI na yan, yung siyam na NBI na yan na inquest dyan, pati yung warrant of arrest, tinanggap yan ni Soto sa office nila, pinakain. Partida pa yun, may kain kayo So ano na mangyayari sa natin, gobyerno natin? Bongbong Marcos, bakit hinahayaan mo? Ikaw ang may hawak ng NBI at saka ng kapulisan. Sana man lang pigilan mo yung gulo na yan, nagkakagulo na. Ano mangyayari sa ekonomiya natin? May impact yan sa ekonomiya natin. Hindi mo alam pag yung bureau mo, yung mga ahensya ng gobyerno natin nagkakagulo, hindi mo alam na may impact yun sa ekonomiya natin. Magandang araw po, magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita sa iba't ibang lugar. Anumang oras kayo dinadatnan ng ating programang Ang Dating Daan sa iba't ibang panig ng mundo, ay umaasa po kami na ang inyong partisipasyon o pagdalo ay magbubunga ng kabutihan sa ating mga buhay.
pangunahin na sa lahat, ang bagay na espiritual. Yun po ang aming layunin na share. To share with you some spiritual values coming from God's Word in the Bible. Yun po ang kulang sa marami sa atin, yung mga spiritual values in life na nung araw ay hindi pa masyadong napakababa. Subalit sa ating panahon, napakababa na nag-decline na, masyado nang bumaba ang moralidad sa ating mga sosyedad ng tao. Nung araw, ang tao pumapatay dahil galit. Ngayon po, pumapatay ang tao dahil katuwaan. And instinctively, we humans sometimes tend to kill another human because of hatred. And it is also in the Bible. Just like Cain murdering his own brother because of hatred. Ganun po ang nangyayari nung araw. Ang tao ay pumapatay ng kapwa dahil meron siyang galit. Masama po yung pagpatay. Na kaya ka pumapatay dahil nga sa galit, masama po yun. Palagay nyo, alin kaya ang mas masama? Yung pumapatay dahil nakatuwaan ng barkada, papatay sila. Yan po ang ating sosyedad ngayon. Nung araw ang tao nagnanakaw sa pag-aari ng iba. Ngayon, hindi lang nagnanakaw. Papatayin pa yung may-ari nung kanyang ninanakaw. Matindi na po ang kasamaan ngayon. Pati yung kasamaan ng grupo. Yung group crimes, mga sindikato na nanloloko sa kapwa, namumuwersa, yung mga faksyon, yung mga division sa isang lugar. At ang lahat ng pinaglalabanan po natin ng mga division, mga faksyon, mga grupo-grupo, ang pinaglalabanan natin mga bagay na makalupa, mga bagay na matatapos. Nakakalungkot pong isipin na yung kapangyarihan natatapos yun eh. Kahit gaano ka po nakapangyarihan, matatapos yan. Doon pinupuhunan ng iba ang kanilang buhay at magagawa. Nakalimutan natin na meron tayong lumalang sa atin na siyang dapat nating unang pag-ukulan ng ating buhay. Gaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus, na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan po ang nakasulat sa isang talata. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Lucas 10:27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nakita nyo, yung pangunahing utos ng Diyos ay pag-ibig. Una sa Diyos, ikalaway sa kapwa. Ngayon po, nawawala na yung pag-ibig sa Diyos, nawawala pa rin yung pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi bali ng yung kapwa-tao niya ay mahirapan, basta't guminhawa lang siya. Hindi bali yung kapwa-tao niya ay mamatay, basta't mabuhay lang siya.
Ganun po ang ating kalagayan ngayong mga tao. Kaya hindi po maiiwasang maghuhukom ang Diyos eh. Hindi po payag ang Diyos sa ganitong setup ng sangkatauhan na naghahari ang kalupitan, ang kasakiman sa pakinabang, kasakiman sa mga iba't ibang bagay na ipinagdurusan ng iba. Kaya ngayon maraming mahirap kaysa sa mga mayayaman. Po. Yung mga mayayaman, hindi naman lahat, pero karamihan sakim. Lahat ng pwedeng kuhanin sa mahirap kinukuha para lang sumagana siya sa kanyang sarili. Ganyan po ang kalagayan ng tao. At ito pong setup na ito, itong pangyayaring ito sa ating panahon, hinuhulaan po ito ng salita ng Diyos. Nung bata po kasi ako, hindi pa masyadong ganito eh. Kaya naniniwala po ako sa Biblia na totoo ang sinasabi ng Diyos eh. Sa 2 Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Kita nyo mga kapatid, ganyan po ang karakter ng ating panahon. Sa mga huling araw, ang wika ng salita ng Diyos, darating ang panahong mapanganib. Ang nagbibigay ng panganib sa panahon, yung ugali ng tao. Hindi po hayop ang panganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayon. Tao rin mismo ang nagpapasama sa panahon ng kawakasan. Ang kasamaan nasa tao. Wala sa hayop, wala sa panahon, wala doon sa weather condition, hindi yun ang masama eh. Ang kasamaan nasa tao. Kaya tayo pati yung ating paligid ngayon nasisira dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon meron tayong tinatawag na global warming dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao, dahil sa pagnanasa ng taong nandoon siya sa pangunahing lugar. Marami pong dahilan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib sapagkat, yun ang dahilan, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang pasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag. Maraming nawala sa tao. Nawala yung pasalamat sa Diyos, nawala yung kabanalan, nawala yung katutubong pag-ibig. Kasi ang tao po, meron tayong mga bagay na nararapat nasa atin eh. Maraming naiwala na ang tao. Nawala yung katutubong pag-ibig, nawala yung pagpipigil sa sarili, nawala yung pag-ibig sa Diyos. Ayan po ang nagpasama sa atin. Ang layunin po ng ating pag-aaral, mga kababayan, maibalik yung nawawala at maialis yung hindi dapat sa atin. Yan ang layunin ng salita ng Diyos. At yan po ang gusto naming ibahagi sa inyo, mga kababayan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga may alinlangan, yung mayroong dalawang kaisipan, yung wala nang, yung kontento na siya sa kanyang
ginagawang mali, wala na siyang pagnanasang mag-improve pa siya o kaya bumuti pa ang kanyang kalagayan, maging mas mabuti siyang anak, mas mabuti siyang asawa o magulang para sa kanyang mga anak, na wala sa marami yung ganung pagnanasa. As if ang ating rasa, ang ating lahi, naka-stand still sa kasamaan at naglulubalog na ang sangkatauhan ngayon sa sari-saring kasamaan. Pangangalon niya, hindi pagtatapat sa asawa, pagkuha ng ibang babae at papabayaan yung kanyang pamilya. At ang isang pinakamasama ay yung mismong paninira sa sarili. Gaya ng mga drug addicts, mga addict sa inuman ng alak, sa mga pinagbabawal na gamot. Sinisira na natin mismo ang ating sarili. Yan po ay bunga ng kasamaang iniuudyok ng demonyo sa atin. Kaya ngayon ay ang mas nakakaraming tao, tagasunod ni Satanas. Kung alin yung masama, yun ang gusto. Nung ang ating Panginoong Hesus nasa lupa, ito ang kanyang obserbasyon. Sa 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ito ang wika, ang kahatulan, wika ng ating Panginoong Hesus. Naparito ang ilaw sa sanglibutan, siya yun. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kaya mas maraming tao ngayon, mas gusto yung masama kaysa sa mabuti. Nakakapagtaka naman, bakit mas mabuti naman ang wag pumatay, ba't gusto ng mga iba yung masama? Mas mabuti naman yung wag kang barumbado sa magulang pero bakit may anak barumbado sa magulang, hindi sumusunod? Bakit mabuti naman yung kayong mag-asawa ay nagkakaunawaan? Bakit araw-araw away? Tapos hanggang sa dumating sa naghiwalay, napabayaan yung mga anak. Lahat ng ito po'y suliranin ng ating lahi. Ito po'y may lunas sa Biblia. At yun ang ibig naming maibahagi sa inyo, mga kababayan.